Bumburay, thank you for having us sa imong segment no, sa Bumbo Radio. And good morning also sa mga avid listeners nimo, viewers sa Facebook page ni Aning Buntaga. Sir, una no, gusto nato sa Iron, kumusta ang mga programa o mga proyekto nga gipatuman sa buhatan sa UWA Caraga? Thank you sa pangutana, Bumburay. No? So, at present, continuous ang ato ang mga conduct sa atong programa of servisyo as our mandate also to protect and promote the welfare of our OFWs, including the families, is continuous. Although karon is a Friday and we are work from home scheme, pero naagapon tayo mga skeletal workforce, especially sa atong repatriation assistance, no, kaning pagsundo sa atong mga nanguli ng OFW sa airport mismo para ma-assist sa ilahang mga pangunahin nga kay panginahanglan labi na kaning transportation, pagkaon of course, and kung kinahanglan po kining temporary accommodation. Gali karon lang gikan ang among team, repatriation team, para mo assist sa mga moabot karong 11 AM nga flight. And so far no, sa kay Caraga man ang ato ang scope. We only have one regional office, wala tay provincial office sa karon, but continuous po lang mo ang coordination sa especially sa uban nga mga neighboring provinces and key cities and municipalities. Sa doon natin mga ginakandak nga pakigambigit sa mga activities sa nagkalain-lain po nga LGUs, no? Isip pag-strengthen sa among coordination and cooperation sa pagtabang po sa ilang mga constituents na amo pong mga kliyente ng mga OFW. Gani karong nga semana, pipila ka mga job fair ang atong natin, job fair and mga araw ng San del Sur, no? Pangaliagan, Pilpunta, and the recent kagapon, katong araw, 67th araw ng San Francisco. So aduna sila job fair nga kitay gayon, og kita usab aduna kitay booth nga nahimutang sa maong activity para po sa consultation services nga ginatag nato sa atong mga FW. Aduna po kita continue nga advocacy sa ubang programa. Aduna naman kay social benefits, education and training, bago lang na man itong amo ang isa ka programa sa scholarship para sa kolehiyo. And karon hopefully by next month or the month of August, basing open na po ng amo ang isa ka scholarship program para sa baccalaureate degree nato ng mga dependent sa OFW. And continuous good, especially Bumburay ang ato ang pagpaglalambigit sa mga OFW na uli, no? Kay labi na sa emergency repatriation kaning sa Middle East na ato crisis. So far padayon nga nagahimo nagabuhat si OWA sa iyahang mandato. Sir, for clarification, sir, no, with regards sa function o trabaho sa atong UWA, ingon man, no, sa buhatan sa Department of Migrant Workers o DMW. Kay ang uban nagtuo nga ang DMW o UWA maura. Unsay kalahian sir aning durha, unsay specific nga task gyud para sa buhatan sa UWA? First and foremost, si OWA is in its 44th year as upon creation niya or inception, no? And kami dati under the umbrella of the Department of Labor and Employment. Pareho man ang among mandato trabaho, pero ilars for local ang amo is overseas. Sa dihang nabuha o nabugna ng Department of Migrant Workers, headed or lead by the POAA dati from Philippine Overseas Employment Administration. So under na po mi karon sa umbrella nila, so sila ang among mother agency sa present. But of course, we work side on side kay lahi ang amo ang naikalahian sa mandato tungod kay si OWA is a membership welfare institution. Pasabot na contribution ng matag miyembro. And ang miyembro namo katulad yung mga nag-contribute sa OWA membership. Kay dili man tanan nga mga migrants, no, mga migrante na nagtrabaho sa gawas nga miyembro sa OWA. Kaya magpamiyembro sa OWA is also only those nga naay itawag nato og working visa. So katong mga nagawas nga student visa, fiancé visa, business visa or visit lang, mangabot dito nag-apply ng empleo, na-transfer ilang visa into working, pero wala pa sila nagpamiyembro sa OWA, so dito na matawag nga OWA member. Dili sila pwede makabil sa mga programa ni OWA, gawas lang sa repatriation. Then
katong nga mga tanan nga mga migrante mauwa member man o dili katong mga nag-TNT mao to karon ang mga tibuok nga kliyente sa DMW. So tanan nga migrante mauwa member o dili. When it comes to mandate po, parehami, similar og mandate, welfare and protection of OFWs, pero sa OWA, sa pangalan lang namudaan Overseas Workers Welfare Administration, more on the welfare side si OWA. Sa ila, reintegration, protection, and welfare sa ila tanan. Apil na siya ang pag ano sa kaning atong mga recruitment agencies no ang ilaha. And kana mao na ang mga kalahian din sa programa po napoy kalahian walay lapses sinon sa mga programa. Kay lagi work side on side. Kung nami repatriation assistance, of course na sila isip mother agency na mo motaba na pud sila mga separate na programa ginatag sa ilaha. Base sa inyong datos sa RD, unsa nakadaghan ang matawag nato nga regular member no sa inyong opisina o inyo ba po na-identify kung pila po ni no ang gitawag nato nga unregistered kumbaga nga mga OFWs. So far, per our membership processing center sa head office naman online, we have about 122 OFWs, almost 122. To be exact, I think 121,921 na OWA members na natala sa among membership processing center. Pero as to number of Karaganons, siya sa pero sa Butuan City about almost 16,000 ang sa Butuan City. Pero ang pangutan-an nimo Bumbore nga pila ka ang undocumented kana may dili na mo makuha kay dili naman na sila moagi sa among buhatan. I see. They are about 2.5 more than 2.5 million OFWs na deployed into 2026. Pero malagi ang malathala gid namo katurang OWA member kay mo rin moagi sa buhatan. Sa ingon ani nga situation sir, unsay mga pamagi nga gihimo sa OWA aron kini sila maapil no og mahimong lehitimo nga membro? From time to time continuous man po ang advokasya ni OWA. In fact, one of our activities nga ginabuhat gyud is the Info Caravan or Information Caravan and Membership Promotion. No? Gina-promote namo nga ang matag OFW mamahimong membro sa OWA not only because of the programs and services nga mahatag nila, but the protection itself. Naman tayo social benefits na education and training, pero ang protection sa labi na og na may tabo nga parehaning mga political unrest or war, na emergency repatriation situation, mas dali na mo na matabangan ang matag miyembro. Because non-members, of course, dili man sila makaabot sa tanang programa ni OWA. So, ang nakanindot, kung natay DMW para sa mga non-OWA members, at least kung OWA member pa ka, lahi po na makuha ni mga serbisyo from OWA. So, duha ang imong makuha. At least why we always advocate ang membership nga i-promote na mo ang magpamiyembro, matag OFW. Sa pagpatuman no, sa mga programa under sa inyong opisina, unsay nakita ninyo nga mga challenges sa RD? There are so much challenges, Bumbore. Unang-una ang ato ang manpower complement. No? Kaysa Caraga, we have a regional office, a lone regional office. Wala may mga provincial office sa karon. Same with our mother agency, the DMW. Wala pa po sila ka-establish. And the number of manpower sa karon, we have about 36, I think, personnel sa OWA Caraga. And only 7 of these 36 are regular employees of frontline positions. The other, mga contract of service or job order. So diha ang isa ka challenge sa among pagtugon sa among mandato. Tungod kay sa kadaghan sa kadako sa scope sa Caraga, and the number of OFWs, kaning personahe, ang pipila ka personahe ang naatasan nga mo trabaho meaning mandato. And lagi tungod kay naro diri ang regional office sa Butuan, it requires a ample of time nga biyahe-biyahe sa mga karating nga probinsya. Gali giwala na namo ng 1 day before 1 day after namo as much as possible nga travel kay para ma-maximize ginamo ang among trabaho. Mularag kami karon kadlawon padulong Surigao Norte, Surigao Sur, mubalik pagkahapon, gabi na mabot, para pagkaugma, lahi na po nga lugar, ang destinasyon ng mga tuwan, lahi na po nga trabaho.
as much as possible we wanted nga tanan gyud nga probinsya, matag probinsya, mabisitahan namo, matagaan namo og time nga kani nga mga OFW or constituents nga naa diri amo agi matagaan sa serbisyo. But of course, in reality, manpower complement ang isa sa mga problema or amo nakita nga challenges. Kini nga kahimtang nakaepekto ba sa kalidad sa serbisyo nga inyong gihatag ngadto sa inyong mga kliyente, sir? Who's possible siya, no? Tungod kay dili namo ma-reach ang tanan namo nga target nga OFW. Kay matag probinsya doon na may gihatag na usa ka family welfare officer nga may mo cater sa tibuok probinsya. 6 FWOs kada probinsya o isa diri sa Butuan City so unom tanan. Pero kanang isa-isa ka family welfare officer dili gid siya igo nga mo trabaho sa tanang buluhaton, no? Kanang munisipyo nga madtuan niya. Possible makaadto siya isa nga one month makaadto siya kada munisipyo makabisita kay naman may gitawag nga help desk, no? Matag probinsya ginadtuan namo. Pero katong mga fire plang barangays dili gid namo siya masudlan. So with the number of workers untana nga madugangan labi na og nay provincial office or satellite office man lang. So mas strengthen namo or mas taas nga mong reach sa matag OFW nga gusto namo maservisyohan. I see. Ang ato bang departamento dunay mga plano sa malabot nga panahon nga ang matag probinsya possible dunay tawag po nato nga mga provincial officers para di na mahago no the part sa mga personahe ninyo at the same time kadto po atong mga beneficiary no nga mga kliyente di na po kinahanglan mo gahin pa sila og taas nga oras, sir. Yes, exactly, sir, no? Mao na ang atong concern kay ang atong mga kliyente kung layo kayo sila, it will require time and expenses. Kung layo. So as much as wanted, nanaagid may provincial office or satellite office man lang. And this time, ang pangutana kung si OWA na inisyatiba, dugay na nga panahon nga si OWA really requested for additional plantilla. Dugay na nga panahon. Galing lang kay adunay kanatuig nga ginatag sa amo, tigi-tigi. So with the number of regional office, which is 17 regional offices, dili gid sa ingon nga distribute ang ginahatag nga plantilla kada tuig. Sa head office pa lang daan. And plus ang amo pang overseas post, kinahanglan siya mga plantilla position. So dili siya igo para madugangan gyud nga abrupt. But kana gyud ang isa sa ginatan-aw sa amo ang executives, chief executive sa head office nga madugangan gyud ang plantilla. Isa gina sulong gyud sa among administrator karon si Administrator PY Kaunan, gali sa sugod pa lang siyang termino, nibisita na siya sa DBM para makikoordinate gyud og mahingusgan nga kinahanglan gyud madugangan ang among manpower complement. And so far, na may mga nadugang, on process po sila, hopefully ma-fill in na, naman sila sa proseso sa pagpili. Hopefully ma-fill in na, may duwa kabuti rin madugang, at least kuhaan po ni madugang makaservisyo sa matag constituents nato or kliyente sa Caraga. I see. So